Tribulation. May mga maliligtas, mga kapatid at mga kaibigan. Sa panahon ng Great Tribulation, maraming mga maliligtas. Bagamat nandoon po ang labanan, giyera, nandoon ang gutom, at nandoon ang mga peste. Maraming kahirapan na binabanggit doon sa Revelation chapter 6. Mayroon pang mga cataclysmic events, mga disaster, natural disasters, lindol, at ibang-iba pa. Marami. And yet, marami ang namatay, pero marami rin ang maliligtas. Gusto nating pag-aralan ito, mga kapatid. Lalo pa binanggit din doon sa chapter 6 ng Book of Revelation na mayroong persecution, mayroong mga papatayin dahil sa kanilang patotoo at pananampalataya sa Panginoon. So, mangyayari po ito doon sa Great Tribulation. Multitudes will be saved in the Great Tribulation. Sabi ng verse 9, "After these things, I look and behold a great multitude which no one can number." Grabe, ano? Hindi na mabilang. Great multitude which no one can number. Of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, saying, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." All the angels stood around the throne, and the elders and the four living creatures, and fell on their faces before the throne, and worship God, saying, "Amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor, and power and might, be to our God forever and ever. Amen." Then one of the elders answered, saying to me, "Who are these arrayed in white robes, and where did they come from?" And I said to him, "Sir, you know." So he said to me, "These are the ones who come out of the great tribulation, and wash their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore they are before the throne of God, and serve him day and night in his temple. And he who sits on the throne will dwell among them. They shall neither hunger any more, nor thirst any more. The sun shall not strike them, nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them, and lead them to living fountains of waters, and God will wipe away every tear from their eyes." May the Lord bless His word. Sino ba itong mga tao na sinasabi multitudes ang maliligtas? Who are these people? Okay? Sabi ko na nga, maraming mamatay, pero itong mga taong ito, isa sa mga mamatay, o sila ang may mga mamatay sa kanila, subalit sila nga po ay naligtas mula sa eternal na kaparusahan. Yun ang mahalaga, mga kapatid at mga kaibigan. Sapagkat, pwede nilang patayin ang ating katawan, pero kung tunay po tayo na mananampalataya ng tunay na Kristo, na tapos na po nagbayad ng ating mga kasalanan, hindi nila kaya tayong ihulog o kaya hatulan sa dagat-dagatang apoy. Actually, ang Diyos naman talaga maghahatol. Pero sa mga tunay na nanampalataya, patayin man sila, they will be murdered sa panahon niyan ng Great Tribulation, and yet they will appear in heaven, doon sa nakita natin, and they will be in great comfort. So how are these people? They were those who will be saved during the Great Tribulation through the witness of the 144,000 servants of God. Kagabi, pinag-aralan po natin yon. Most likely, ganun ang mangyayari. Kasi itong mga 144,000 na mula sa 12 tribes of Israel, siguro kung maging mga very zealous po ito sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Especially na sa kasalukuyan lang nila na-discover na ito palang Kristo na kanilang
itinakil noon ay ito pala ang tunay. And so most likely, the outpouring of the Spirit of God will be upon them and they will, witness sa lahat ng mga bansa. Kung paano yan mangyayari, hindi natin alam. Hindi tayo dogmatic yan. But most likely, pakinggan po nito, most likely, it will be done through technology. Hindi naman siguro sila mag-cross country pa man, na kung saan po, pupuntahan nila ang iba't ibang mga bansa at magpapahayag sila ng salita ng Diyos doon. But maybe, ang gagamitin ng Panginoon by that time, itong social media. Hindi kasi ito alisin ng Antikristo, mga kapatid at mga kaibigan. Magpapatuloy itong technology. In fact, nabasa ninyo yung Committee of 300, lahat daw ng mga bagay aalisin, ang hindi lang aalisin yung computer works. Kasi gagamitin nga nila yan eh. So, mga tao ito, mga kapatid, na maluligtas sa panahon ng Great Tribulation. Dahil sa pagtotoo, I believe ng 144,000 servants of God. Pansinin niyo ang verse 9. After these things, anong ibig sabihin? Meaning, matapos yung pag-witness about the discussion doon sa nakalipas ng mga verses about the 12 tribes na sila po ay tinatakan muna para hindi sila hatulan. Of course, sila ay nangaligtas. Then, I believe they are become servants of God, witnessing of the salvation that they have received. So, after these things, sabi ni John, I look and behold a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes. Itong expression, clothed with white robes, mga kapatid, nagpapaintindi na sila nga ay mga naligtas na mga tao. Meron silang tinatawag kung sa theology pa, imputed righteousness. Yung katuwiran ng Diyos na ibinigay sa isang taong tunay na nanampalataya. Imputed righteousness. At yun nga, sila ay nababalutan o nadadamitan ng white robes with palm branches in their hands. Then verse 13, sabi dito, Then one of the elders answered, saying to me, Who are these arrayed in white robes? And where did they come from? At sinagot siya, These are the ones who come out of the great tribulation. So maliwanag po, mga kapatid, na talaga doon sa great tribulation, sa gitna ng mga kahirapan, sa gitna ng mga persecutions, killing of Christians or believers, then these people will be one of those multitudes maliligtas. Mayroong verse sa Matthew 24, verse 14, na sabi doon, They that endure to the end, they shall be saved. At ang iba, in-interpret yun na faith plus endurance equals salvation. Well, I believe it's not. But rather, doon sa gitna ng persecution, sa gitna ng kahirapan, nag-survive ito sila. Marahil ang iba nagsipagtago. Dahil ayaw silang magpamarka nitong mark of the beast, at kung sila man ay mahuli, sila ay pinagpapatay. Subalit tunay naman na sila nga ay mga taong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya kahit na pinatay ang kanilang katawan, sila naman ay napunta sa langit. So, these are the ones who come out of the great tribulation, sabi dito. At sabi pa dito, and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Now, where did they come from? Saan sila galing? They will come from all nations, tribes, peoples, and tongues. Grabe, global, mga kapatid. Ang ibig sabihin, massive ito na evangelism. Pero sabi ko po kanina, hindi po ito siguro cross-country. Matagal nang nag-mission ang maraming mga Christian churches all over the world. Pero hindi po na-reach ang lahat. In fact, palaging mayroong
tinatawag tribes, unreached tribes, unreached people. Mayroon. Kahit na sa ating kasalukuyang panahon. Pero tandaan po ninyo ang sabi ng Panginoon. The gospel or this gospel of the kingdom will be preached among all nations at as a witness. And so, paano ito mangyayari? Sabi ko kanina, I believe it is through social media. Sipin po ninyo, 3.5 years lang yon, halos. Okay? So, ang first 3.5, sabi ko na sa inyo, yung pandaraya ni Satanas na maraming mga madadayaan. Pero after that 3.5, then magpapakilala na Satanas ng kanyang, or rather, ang Antikristo ng kanyang tunay na kulay, and then magsimulang persecution. Doon naman lalabas itong 144,000. So sa loob ng very short time, may papalaganap ang Ebanghelyo. Grabe mga kapatid. Ano kaya ang dahilan? Ano kaya ang kaparaanan? Sabi ko sa inyo, I believe it is through social media. Mamaya ma-challenge tayo sana nito. So, Revelation 7:9, galing po sa nations, tribes, peoples, and tongues. Mga bansa, mga tribo, peoples, meaning different classes of people, and tongues, different languages. So it will traverse sa lahat ng bansa, sa lahat ng lingwahe. And you know, tingnan po ninyo ngayon sa social media. Nagtatagalog ka, pwede mo lagyan ng subtitle. Di ba? In English. Maraming makaintindi. In fact, yan ang plano natin doon sa YouTube na pinopost po natin sa YouTube. Para madaling hanapin, pinopost natin yun, ilagay lang ninyo ang title, okay? I-click ninyo yung link. Okay? Kasi kung hanapin nyo yung account ng inyong lingkod na truth or love and truth, medyo mahirapan kayo. I'm planning to change that. Pero anyway, ang ibig ko sabihin mga kapatid, itong kaparaanan ngayon na ang lingwahe mo, ang language mo, pwedeng i-translate agad ng computer o ng Google, i-translate agad sa lingwahe na universal. Di ba? Nangyari po yan ngayon. So, itong mga bansa, mga tribo, lahat ng mga tao, when connectivity will be global. At ito ang goal naman talaga ng sanlibutan. Then I believe everyone will be given an opportunity na makarinig ng Ebanghelyo. Okay? So, how will they be saved? Paano sila maliligtas? Katulad din ba ng pagkaligtas natin? Mayroon bang ibang kaparaanan para sila ay maligtas? Wala pong iba. Iisa lang po ang kaparaanan ng Panginoon mula doon sa panahon ni Adan at si Eva hanggang sa ultimong tao na mabubuhay pa sa sanlibutan ito. There is only one way wherein a person, a sinner like me, will be saved. It is through faith on the real Christ who died on the cross and rose again from the dead. Sa lumang tipan, sinisimbolo siya na parang mga tupa. The Lamb who takes away the sin of the world. So, they are looking forward doon sa gagawin ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan ang inosente na mga kordero ay sinisimbolo yung panahon na darating, na dumating na nga sa ating kapanahon. Of course, dumating na. Pero sa panahon ng mga Old Testament people, they are looking forward to that event na ang isang inosente ay mamamatay para sa kasalanan ng sanlibutan. And of course, historical na po yon. So, pag ang isang tao makarinig ng Ebanghelyo at sila po ay manampalataya sa tunay na Kristo na tapos na nagbayad ng kanilang kasalanan, sila po ay ililigtas ng Panginoon. Hindi po relihiyon o organisasyon. Paulit-ulit sinasabi ko po yan. Kasi yung magnanakaw sa cross, halimbawa,
itanong na lang po ninyo sa inyong sarili, naligtas ba ito sa pamamagitan ng pag-anib sa relihiyon? Napakapako niya sa cross? Hindi po. Maliwanag ang istorya doon. Siya po ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya siya po ay naligtas o pinatawad. So, ganun din pong sinasabi ng Bible. Tingnan po ninyo itong verse 10. And crying out with a loud voice, saying, Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Nagsasamba sila, pumupuri sila sa Panginoon. At anong sinasabi nila? Ang salvation daw belongs to our God. And that is true. Simple lang naman po yan, mga kapatid. There is only one Savior. At itong Savior na ito, yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing at nabuhay na mag-uli. Kaya nga, siya lang po ang dapat nating lapitan para tayo ay maligtas. Ako, lumapit din ako sa Panginoon after hearing the gospel. That was 1979. So, ito pang Savior. Ngayon, kung sasabihin ng relihiyon o kung sinong tao na magsabi, ako kaya kong iligtas ang aking sarili, ay di Savior ka na rin. Pero isa lang ang tagapagligtas eh. So, kung lahat ng tao magsasabi, ako kaya kong iligtas ang aking sarili, basta gumawa lang ako ng mabuti, maliligtas ako, di Savior ka rin. Pero, the truth is, there is only one Savior. Diba? Salvation belongs to our God. So, kung sabihin mo naman, 50% ang gagawin ng Diyos para maligtas ako, ginawa na niya yon sa cross. 50% din ang gagawin ko para maligtas ko ang aking sarili. Hindi ko Savior ka. Pero hindi po eh. Iisa lang pang tagapagligtas, walang ko Savior. That's why, ang pagpupuri ng mga taong ito na mga naligtas, sabi na salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Then verse 14, sabi dito, sabi ng mga elders doon, and wash their robes and made them white in the blood of the Lamb. Bakit sinabi nito? Kasi alam niya, iisa lang ang kaparaanan. Kung ang tao ay makakapasok sa langit, iisa lang ang kaparaanan, kailangang mahugasan siya ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At paano ito nangyayari? It is by faith on Christ. Okay. Basahin po ninyo ang Romans chapter 3. Sabi doon sa Romans 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, justified freely. Pinawalang sala, libre. Hindi yan sa pamagitan ng mga induluhensya na tinuro ng relihiyon na nagdilihensya sa atin. Kundi sa pamamagitan doon ng biyaya. Dahil sa katubusan o sa pamamagitan ng pagtubos ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Verse 25, whom God set forth as a propitiation by His blood. Yung word na propitiation, parang malalim na salita, pero napakasarap po ng salita na yon. Ang ibig sabihin niyan, pampalubag loob. Ang Diyos na humihingi ng kaparusahan dahil siya po ay na-offend ng ating kasalanan. He is being insulted by our sin. So, being the God of justice, then, kailangang parusahan ang offender. The disloyal subject must be punished. At lahat po tayo naging disloyal. Pero ito ngayon, mayroong hindi naman makasalanan, wala naman siyang kasalanan, siya po ang nagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. At sino yan? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nang sumigaw siya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished, then nabigyan ng pampalubag loob ang hinihingi na hustisya ng Diyos. Kaya nga pwede nang maligtas ang tao pamagitan ng pananampalataya. Through faith. Sabi dito, propitiation by His blood through faith. Mga kapatid, malinaw po yan. Yun ang ipaalam ninyo sa inyong mga kaibigan. At kung may mga kaibigan tayo ngayon na hindi pa nakakatiyak ng kanilang kaligtasan dahil nagdidepende pa sila sa kanilang magagawa o sa magagawa ng relihiyon para sa kanila, then, kaibigan,
Paulit-ulit lang naman ito. Basahin mong salita ng Diyos at makikita mo malinaw pamamagitan ng pananampalataya lang sa tunay na Kristo na tapos na nagbayad ng ating kasalanan, maliligtas ang isang tao. So, ganun din po naligtas itong mga tao doon sa Great Tribulation. Hindi po dahil nag-endure sila. They have endured because they are saved. Nakarinig muna sila ng Ebanghelyo, nanampalataya sila, kaya't kahit na hinahanap sila, hinahunting sila para patayin, hindi sila natakot. Ibinigay nila ang kanilang buhay. Naging martyr sila at hindi nila kinatakutan ang physical na kamatayan. So, ganun pong nangyari mga kapatid. Now, tingnan natin ang blessed condition nila. Doon sa sanlibutan, they were severely persecuted, they were murdered unjustly, they were killed, and yet, sa langit ito ang blessed condition po nila. They will be joyfully serving God day and night. Verse 15, therefore they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple. Grabe, hindi siguro ito natutulog, mga kapatid. Hindi siguro natutulog. Ano? They serve Him day and night in His temple. Of course, wala na siguro ng tulugan doon. At wala na rin ng tinatawag exhaustion of energy. Wala na. We will be filled with energy doon. Sabi dito, serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will dwell among them. And what is that? That is infinite closeness or intimacy in eternity with the most beautiful person in the whole universe. Sino yun? Yung nagbayad ng ating kasalanan. Di ba? Ang ganda mga kapatid. So ito pong condition nila. They will be joyfully serving, worshiping the Lord forever and ever. They shall neither hunger anymore nor thirst. Wala na, hindi na magugutom. Kung sa panahon ng Great Tribulation, dumaan sila sa Great Famine at talagang sinadya na pagutumin sila, pero hindi sila sumuko sa Antikristo dahil tunay sila na nanampalataya sa Panginoon. Sa langit, wala na po ng gutom. No more thirst. The sun shall not strike them, nor any heat. As we move on, makikita nyo sa Great Tribulation, grabe, ma-intensify ang init ng araw. At people will be scorched with great heat. Pero hindi pa rin sila mag-repent. Pero ito, ang mga taong ito, na mga tunay na nanampalataya, doon, sabi doon sa langit, the sun shall not strike them nor any heat. For the Lamb who is in the midst of the throne will shepherd them. Ang sarap po nito mga kapatid. May shepherd pa rin tayo doon. The eternal shepherd of our soul, and that is no other than the Lord Jesus Christ. Grabe. So, mag-aalaga pa rin sa atin doon ang Panginoon. He is our eternal shepherd. And lead them to living fountains of waters. And God will wipe away every tear from their eyes. Mga kapatid, ito po ang magiging kalagayan ng mga taong tunay na nanampalataya sa Panginoon. Sa ating kapanahunan, ganun din. Maging sa panahon ng Great Tribulation, ganun din. So, grabe po ito mga kapatid. Now, challenge ng Diyos para sa atin. What is God's challenge for us? Kailangan maging matapat tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Be faithful in sharing the gospel of Christ. Sabi pa ni Apostol Pablo, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation to those who believe, to the Jew first, and also to the Greek. Meaning, ito ang pag-asa ng tao, mga kapatid, na maipaabot natin sa kanila ang dakilang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo.
Hindi reliyon, hindi ang organisasyon, kundi ito na katotohanan may nagbayad na ng ating kasalanan. Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Kailangan ang tao ay talikdan ang reliyon. Huwag nang magtiwala sa magagawa nila, kundi magtiwala sa ginawa na ni Kristo. Be faithful in sharing the gospel of Christ. Those who hear us today might remember the truth during the Great Tribulation and call upon the name of the Lord. Yan pong pag-asa ko. And that's why at the outset of this daily preaching natin, kung naalaala ninyo, starting March, nag-double time tayo doon. Kung naaalala ninyo, you can recall that or review on that. Balang araw makita nyo lahat yun sa YouTube. Pero, kung napansin ninyo yun, twice a day po ako doon nagpe-preach. Kasi, sabi ko, kailangan makaproduce tayo ng maraming mga messages and we have the series on salvation. Di ba? Nasabi ko sa inyo, i-download ninyo, i-share ninyo with prayer and with care sa inyong mga kaibigan. Several cases yon, mayroong paano naligtas si Zacchaeus, di ba? Yung Samaritan woman, yung lawyer na gustong maligtas pero hindi naligtas, yung rich man, of course sino pa yon? Si Nicodemus, na diniscuss ng Panginoon sa kanya ang how to be born again. Si Cornelius, pinag-aralan po natin yon. And I tell you, kung ito po ay ipadala natin, i-share natin sa ating mga kaibigan, of course, praying that God will touch their hearts. Marahil hindi pa ngayon sila makukumbinsi. Marahil hindi pa sila makaintindi. Pero tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos ay hindi po babalik na sayang. At hindi naman talaga tayo ang nagkukumbinsi sa kanila. Ang Banal na Espiritu magkumbinsi sa kanila. Ang ating role is maging daluyan tayo ng pagpapala. So habang mayroong pagkakataon na katulad po nito, then i-share po natin ito mga kapatid at mga kaibigan. Nakikita ko, mas dumarami talaga nagsishare, 40 plus, marami. Okay? So, minsan magdodouble pa ito. Halos araw-araw, merong nag-request sa atin na makipagkaibigan. And of course, ito ay dahil nagsishare po kayo. So, tandaan po ninyo, be faithful in sharing the gospel of Christ. Now, may babasahin po ako sa inyo. Ito ay isang promise. May promise po dito. The Apostle Peter was quoting Joel chapter 2 sa kanyang preaching doon. At isa ito sa mga kinote niya. Sabi niya, I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And what is that? That is describing the great tribulation bago dumating ang hari ng mga hari, yung patapos na sa tribulation, darating ang Panginoon Jesucristo. Before it will happen daw, ito ang mangyari, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood. Then, tingnan po ninyo ito, and it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Aba, dahil doon, meaning, doon sa mga makakapakinig ng Ebanghelyo, na matapos, o pag nasaksyan na nila itong mga mangyayari, maalaala nila, may napanood ako noon, may narinig ako noon. At marahil kung may pagkakataon pa, kasi sabi ko sa inyo, hindi naman mawawala itong computers Baka mayroon silang mga iPad, mayroon silang cellphone, reviewin nila yun. At sabi, nga, si Kristo lang ang tagapagligtas. And they will call on the name of the Lord shall be saved. They shall be saved. Now, alam niyo yung Romans chapter 10, how shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in whom they have not heard? So, kailangan mayroong magpahayag. Kailangan makarinig sila. For faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So, itong platform natin, na kung saan maipapahayag natin
habang mayroon pang liberty to do it, ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ito po ay embedded sa mga computers. Ang ibig sabihin, nandyan ito. Marireview nila. Kung doon sa mga friends ninyo, pinasa ninyo sa kanila ito. So, nandoon yun sa kanila. Downloaded po yun. Ngayon, who knows? As you continue praying, the Holy Spirit will remind